po yung masasabi niya dun si SB, eh puro senior din. Malapit at nagbibigay siya. So, yung medyo malaking advantage. Actually, kung talagang tumutulong siya, dapat noon pa. Sana nakasabay ko na siya ng 2022 kasi as far as para ngayon lang. Party list siya. So, dapat sa 2 years na party list siya, na nakaupo siya, bilang nakaupo sa Congress, dapat tumulong na siya. Bakit wala po akong nakasabay? Naman po ako na okay naman yung tulong ni York sa mga senior citizen. In fact, nagbibigay siya mga sorry to say, pero para sa akin hindi siya totoo na tumutulong siya. Kasi lahat ng senior citizen nakasama ko for almost 3 years. Lahat ng senior citizen, walang pambili ng gamot, pupunta ng health center, walang gamot, pupunta sa ospital, walang gamot. Yung kanilang ayuda na 500 pesos, delay pa ng 6 months, delay ng 4 months. So, ibig sabihin, dun sa pagka-delay ng ayuda na 500, which is alam naman natin, hindi naman malaking pera na mabibili lahat ng gamot. Pero yung walang senior talaga na inaasahan yung 500, malaking bagay sa kanila, lalo na kung hindi nila matanggap on time. So would you say kung napili lang yung nabigyan? Actually, hindi ko nga alam kung talagang may binigyan eh. Kasi marami pong reklamo regarding dyan, di ba, nung time ng Paymaya. Kasi pag hindi mo siya nakuha on time, mapo-forfeit siya kaagad. So, ang tanong ng mga senior, saan napupunta kapag hindi nila nakukuha? Like for example, ngayon yung talagang araw na supposed to be makukuha mo, kung yung senior may sakit, so kinabukasan siya pupunta. Ang nangyayari, wala na, forfeited na. So, ang question lang is, saan napupunta? Yun ang tanong po ng mga senior kasi kung 4 months delay, hindi 2,000 po yan. Na-expire, madam? Yes, na-expire. Ano katagal? Sabihin, isang araw lang na hindi mo siya makuha. Ay, so forfeited na siya. Isang araw lang. Monthly dapat, pero dito po sa sitwasyon natin, talagang usually 4 months bago po makuha. So hindi ko naman yan sinasabi dahil ako lang nagsasabi. Talaga nangyayari po yan. Kahit tanungin po natin ng mga seniors. Pag ikaw na ang papalarin, gano'ng katagal na? Ay wala, hindi pwedeng ma-delay. And besides, ang gusto ko po, mismo kami po ang magbibigay sa senior citizen sa bawat barangay para masiguro na lahat makakatanggap. Pero kayo na advocacy ni Sam Versosa, mga senior din, yung ayuda sa... Para nauna daw siya, kasi 3 years na siyang ikaw, so mas mga senior. Pasensya na po kayo kasi medyo honest talaga ako. Actually, ako okay, talaga, gusto nga po na. yes, ako po yung nauna sa mga senior citizen. Makikita nyo naman po sa record dahil 2022 pa lang talagang bumababa na po ako. Ako po yung tumulong sa NCSC or National Commission of Senior Citizen na kung saan nilapitan po ako ng ahensya bilang individual na tumutulong na sana ako po ay makatulong maibaba yung programa ng NCSC para sa mga senior citizen na online registration po nila. So dito po sa Maynila, kasi nung nag-submit ng mga forms yung mga senior, natenga po yan sa OSCA dahil walang OSCA lead sa Maynila. Bakit? Kasi yung in-appoint ko ni Hani Lacuna ay hindi po senior citizen, so hindi siya qualified maging OSCA head. So napabayaan yung mga senior. Ngayon, ang kailangan po, mairehistro yung mga senior citizen para sila po ay mapabilang sa benepisyo na ibibigay po ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. So yan po yung ating ginampanan na lahat ng barangay sa Maynila ay binabaan ko po para sa online registration at hindi lang sa Maynila, kung hindi sa karating probinsya pa na nakarating po ako dahil sa request din po ng mga senior citizen. Ako po nag-umpisa dyan, 150,000 pa lang ang nakarehistro online. Pero dahil sa puspusan ng pagbaba, umabot na po sa 9 million na nakarehistro ng mga senior citizen. Yun po ang malaking achievement na akin pong naibigay para sa mga senior citizen na talaga namang nakita ko po yung paghihirap bilang isang magulang. Ako po isang magulang na rin. So alam ko yung pakiramdam ng isang ina at isang ama na nangangailangan ng tulong sa oras na kailangan ng talaga. So yan po yung ating nagampanan. From there, nakita po ng senior talaga rin yung napag-inipod at sila po ang lumapit sa akin na ako po ay lumapit talaga dito sa nalalapit na halalan bilang mayora po ng Maynila. Paano po yung masasabi niya si SB? Puro senior din. Malapit at nagbibigay siya. So medyo malaking advantage. Actually, kung talagang tumutulong siya, dapat noon pa. Sana nakasabay ko na siya ng 2022 kasi as far as para ngayon lang. Party list siya. So dapat sa 2 years na party list siya, na nakaupo siya bilang nakaupo sa Congress, dapat tumulong na siya. Bakit wala po akong nakasabay?
sabay during time. Pero, madam, let's face it, kung sino yung nandyan na nagbibigay, yung matatanda ng tao. Actually, hindi ko po masasabi nagbibigay siya kasi Yung mga pinamimigay niyo. Hindi kasi sa Hindi. Facebook, yung mga pinupuntahan niya, mga distrito, namimigay talaga sa mga senior Yun citizen. na. Si Mayora. Hindi, ako naman, lahat ng binibigay ko, galing sa sarili kong bulsa. Correct. Dapat lang Maganda magbigay siya siya. Kung nagbibigay. sakaling totoong nagbibigay talaga siya, dapat lang siya magbigay kasi nakaupo siya, may budget ang party list every year. So, sa 2 taon na nagpahinga siya, na hindi siya nagpakita, nasaan na yung 2 taon na budget? Ba't ngayon lang niya binaba? Ako po, even before pa, 2022 pa, nagbibigay na ako on my own. Yun nga tatanong ko, madam, kasi hindi ka nakaupo, pero nagbibigay ka. So, pera mo yung Pera ko po. ginagastos mo. So, ang akin lang po, bakit ko po yung ginawa? Dahil nakita ko po ang buhay ng tao. Nakita ko po ang sitwasyon ng mga senior citizen. Kung ikaw ay talagang anak na nagmamahal ng magulang, hindi mo matitiis na makita ang senior na nakahiga sa kalsada, namamatay na dahil lang sa hindi nakainom ng gamot, eh siguro talagang pinagpala po ako ng Panginoong Diyos na binigyan niya ako ng lakas ng loob, ng biyaya, na dapat ibahagi po natin sa iba. Yan po siguro yung kulang na kailangan yung maglilingkod talaga. Hindi po nakagano ng kamay, hindi dapat nakabukas para sa lahat. Tapos sa ilalim kayo ni Presidente Bongbong Marcos. Yes. Advantage po yun para Advantage sa inyo. kasi Kay Partido Bongbong. Federal po ako nung ako ay tumakbo ng huling halalan. And besides, ako po yung kauna-unahan na Partido Federal ng Pilipinas sa buong Maynila at ako rin po ang una-una at nanindigan kay Presidente para sa kanyang kampanya during that time po na tumatakbo siyang Presidente. Dahil alam naman po natin, baluarte ni Yorme ang Maynila nung panahon na tumakbo siyang Presidente. Magkabit ka lang ng tarpaulin, automatic wala ng budget ang barangay. Pero ang sabi ko po sa sarili ko, bakit niya pagbabawalan? Eh samantalang lahat tayo may karapatan. Kaya ang ginawa ko po, kahit tanggalin niya yung tarpaulin ko, ibabalik ko ng 10 beses. Ganun ko po pinaglaban si Presidente. At hindi naman ho ako dapat matakot kasi wala naman akong ginagawang masama. Kundi pinaglalaban ko lang yung prinsipyo na alam kong tama para sa mamamayan sa Manila. Pero Mayora, si Raymond, under the Hindi po, kasi alam ko independent po siyang tumakbo ngayon. Itong nag-file po siya ng candidacy niya. Alam po ninyo sa politika, magulo. Diba sabi nga nila, magulo dyan, may stress ka dyan. Pero hindi ko po tinitignan yun. Ang tinitignan ko po dito yung paglilingkuran ko na taong bayan na nakita ko talagang kawawa at kailangan talagang maglingkod tayo. Katulad po ninyo sa media, kayo po nakakatulong na maibigay yung tamang impormasyon. Kami po, dahil kami lumahok dito, kailangan ibigay din namin yung tamang paglilingkod para sa tao. Ngayon lang po yung akin. Maging transparent tayo, maging totoo tayo doon, mauunawaan talaga natin yung sitwasyon po ng Manila. Tama na po yung pagpapanggap na okay lahat, papakita yung video na may tinulungan, pero after that, pagkatapos po na ng camera, aalis na, iiwanan na. Samantalang hindi po ganon ang Manila. Ako po, nag-online registration ako from 6 AM hanggang 12 midnight. Pina-upload po ako sa lansangan dahil kapag nag-rehistro ka po online, hindi mo lang pwedeng i-rehistro yung senior dahil ang senior maraming tanong yan. Iha, para saan ba ito? Ano ba makukuha namin? Hindi ako naglaba, hindi ako namalansya. So lahat po nang yan pinapaliwanag natin. Hindi natin iniiwanan yung mga senior dahil hindi ka pwedeng magsabi na pagod ka na. Kailangan pag maglingkod ka, hindi mo pwedeng sabihin yun kasi kailangan tapusin mo talaga yung naumpisahan. Tapos nabanggit nyo nga po na kanina na magulo nga ang politika. Tapos kayo po, ang dami yung natutulungan. And base ngayon, matapang po kayong magsalita. Kasi sabi nyo nga po, honest kayo. At normal po na yung mga death threats, uso po yun. Kayo po ba nakakatanggap na ng death threats? Sa ngayon, wala pa naman po natatanggap. Wag naman sana. Wag naman Pero sana. uso po yun sa mga tumatakbo, Oo, sa mga nakaupo. uso po yan. Siyempre, nandun yung pag-iingat. Opo. Nandun lahat yung aking, siyempre, pag-iingat ko ng kasamahan ko dito. So, wala pa naman? Wala pa naman. At saka Baka ako po yung death threat sa kanila. Sweet type Oo. kayo. Hindi, pero ito masabi ano natin, magsalita si Madam? Anong reaction mo dito sa babalik ng Maynila si Isko because may pagkukulang si Mayor Hani Lacuna sa mga senior. May comment ka Alam po ninyo, ang comment ko lang dyan, kung talagang sinasabi nila may solusyon, ito gagawin dapat, ito dapat ang solusyon, ito dapat ang gagawin natin sa Maynila, umupo na kayo ba din yung ginawa?
iba naman paupuin natin yung talaga nakitaan din natin. Kasi hindi naman nila bahay lang yung Maynila. Ito po itahanan ng Manileño at kahit sino po pwedeng tumulong. Yun lamang po sa akin, nabigyan na sila ng chance. Dapat pinatunayan talaga